Papatigilin na daw niya sa pag-content. Pero ano pong nangyari? Tumigil po ba itong kanyang aso? Hindi naman, di ba? So, pinigilan po ba niya? Malamang sa malamang, hindi. Kasi kahol ng kahol pa rin eh. So, dito po natin malalaman, makikilatis ang tao na sinungaling pala talaga. Etong si Beyonce pinanganak pong, alam mo yon, lahat naman tayo nakapagsinungaling sa buhay. Di ba? Pero kasi yung tulpo na yun eh, ang sabi mo papatigilin mo doon. Hindi mo na hahayaang mag-content pa. Pero bakit nakapag-content? Bakit tuloy-tuloy pa rin po hanggang ngayon? So wala kang isang salita, Beyonce, no? Isa kang sinungaling na tao. Dapat yung ganyang edad kasi, hindi na nagsisinungaling eh. Diba? Para hindi mapahiya. Alam mo, ikaw mismo yung nagpahiya sa sarili mo eh. Hindi naman siguro yung mga reactors dyan, di ba? Ikaw, pinanganak ng mukhang aso. Isa kang bully. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Gago! Oh, sabi po ni Honey Team Guapa Kwait, saan kinuha yung guwapa? Alam mo, mas guwapa pa yung aso namin. Kung usapang guwapa lang, hindi ka level. Oh, nang sinusuportahan mo, yung puwit ng aso ko. Partida yung aso namin dito, galalang yan ha. Kinukumpara ko lang, yung team guwapa mo, yung guwapa mo na sinusuportahan, sa gala naming aso. Diba? Saan banda kinuha yung kagwapa? Sinasabi niyong guwapa, saan banda? Hindi ko nga rin makitaan ng katalinuhan yan. Hindi ito eh. Hindi ito dapat yung sitwasyon na kinalalagyan ngayon ni Guapa, ni Beyonce, ng Team Guapa. Kasi sa pagkakaalam ko, nung nagpatulpo sila, ang gusto lamang daw nila, maipagtanggol yung kanilang karapatan. Yung pambabash, yung pambabalahura na ginawa sa kanila ay matuldukan na. Gusto nila ng katahimikan. Yun ang gusto ni Beyonce, kaya daw sila nagpatulpo. Pero kagaya ng sabi nga natin, mukhang mas lalo gumulo. Mas lalo silang nabihin dito. Yan ang totoo dyan. Mas lalo pang gumulo. Pambihira. Ngayon, nakita nyo na. Nagsasalita ngayon si Ballpoint Man. Kinokontent kayo dahil dun sa mga nakikitang buta sa inyo. Ito ba ang gusto ninyong mangyari? Ito ba ang sinasabi ninyong naghahanap kayo ng katahimikan? Lalo na nang kayo ay gumawa pa ng channel. Sabi ko nga ay wala namang problema. Karapatan nyo yan. Pero kung pipili kayo ng katahimikan, hindi po solusyon sa pagkakataon na ito, sa sitwasyon na ito, na gumawa agad ng channel. Dahil mas lalo kayong mapapariwara, mas lalo kayong mababalahura. Iba ang social media. Kaya kung hindi nakapag-isip itong si Guapa at sinulsunan ng iba, talaga namang mas lalo siyang pinapahamak ng mga taong ito. Kung ito man ay sila Doklat, o baka naman si Kapeso, o si Salcedo, at kung sino-sino pa. Pwede natin isama yung babaeng Kristo na nasisiraan ng ulo. Di ba? Okay na sana eh. Kung gusto ng katahimikan, mamamatay din naman ang mga issue na yan. Pero dahil sa kanyang paggawa ng channel, mas lalo siyang nababas. Ultimo yung kanyang estilo ng pagla-live, na alam naman natin na hindi siya sanay, hindi naman sa minamalit natin siya, nabibigyan din ng kahulugan at kulay, nabibigyan ng komento. At dahil nga dito, sa social media, hindi may iwasan na mayroong mga magkukomento na ibabato ng grupo ng Team Guapa at kapag binato sila ng pabalik, sigurado namang doble ang balik. Lalo na nang binato nila si Ballpoint Man. Kilala niyo naman si Ballpoint Man.
Walang inaatrasan yan. Kung balahuraan lang din naman, yan ang gustong-gusto niyan. Kumakain ng pambabalahura yan. At sasabihin nyo idedemanda pa, kumakain din yan ng demanda. Si Ballpoint Man. So ngayon, kapeso, doklat. Di ba tagapagtanggol kayo ni Guapa? Kayo ang mamahawak sa kanya. Eh bakit parang tanimi kayo? Puro lang ba ang kaya nyo ay reactors ng kalinga? Kapag iba na at talagang matindi na yung pananalita, eh tanimi kayo. Nasaan na? Akala ko ba magagaling kayo at matatapang kayo? Bakit hindi nyo sagutin si Ballpoint Man? Ano nangyari? Ano kapeso? Ha? Di ba matapang ka? Di ba kaya mo nang hanggang dulo talagang sukatan ng katapangan at prinsipyo kung may prinsipyo ka man? O baka naman dahil na may pangangailangan ka lang, content ka lang din. Ikaw, Dokla, ganun ka rin ba? Paano mo ngayon yung pagtatanggol itong si Guapa? Di ba? Ayaw yung nababalahura si Guapa. Pero ngayon, paano nyo ngayon ipagtatanggol yan? Imagine, ikinumpara pa ni BBM yan. Sa puwet ng kanyang aso, nasan daw yung pagiging Guapa? Saan banda? Hindi niya nga rin daw nakitaan ng tamang pag-iisip o ng katalinuhan. Ito nasabi ni Ballpoint Man. Dahil yung komento, sinasabi na si Ballpoint Man daw ay mukhang aso. O pagkatapos, ibinalik ngayon kay Guapa na sinasabi niya na mas guwapo pa o mas maganda pa yung puwet ng kanyang aso kaysa kay Beyonce. Tatanggapin niyo ba yun? Tatanggapin niyo ba yun, kapeso? Ha? O baka naman tatahimik ka lang din, kapeso? Ikaw, Dokla, tatanggapin niyo ba yun yung sinasabi kay Beyonce? Ako hindi ko sinasabi na tama yung sinasabi ni Ballpoint Man sapagkat sarili niya yun. No opinion, kino-quote ko lang. Kino-quote ko lang at iniisip ko at gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang gagawin ninyo para ipagtanggol si Guapa. Kasi mahirap naman yung pinagkakakitaan nyo lang si Guapa din eh. Bato kayo ng bato sa akin, pinagkakitaan eh. Pero yung pagdedepensa nyo, yung inyong pagmamalasakit na sinasabi, parang ang lumalabas pa dito, pinagkakakitaan nyo lang talaga itong si Beyonce in different way, in a very, very bad situation. Sapagkat kada kudanin nyo, ganyan ang mangyayari kay Guapa na hindi dapat sana. Dapat nga ako pa magdepensa dyan eh. Mas concern pa ako kaysa sa inyo. Oo, kasi kayo mga manggagamit. Hindi nyo kaya ipagtanggol si Beyonce dito kay BBM. Ano? Ha? Ano ka peso? Puro ka hari, puro ka prinsipe. Pero yung mga taong nasa labas ng palasyo, hindi nyo kaya. Kaya, kung ako sa'yo, ganito ka na lang. Kawawa naman si Beyonce sa inyo. Hindi nyo kaya ipagtanggol. Pinagtatanggol nyo lang yung inyong mga bulsa at mga pakinabang. Pero wala talaga kayong tunay na concern kay Guapa. Ano? Sagutin mo si BBM. Doklat, kapeso. Wala. Panis pala kayo. Yun lang. Saan banda kinuha yung kagwapa? Sinasabi niyong guwapa. Saan banda?